So, hello. Good morning, sir. So, as you can see, nakikita nyo yung code natin dito is itong problem 1 natin. So, itatry natin siya i-run. Since dito makikita natin yung string name, gumamit tayo ng import Java utils kernel, which is yung user input. So, yun. Then, since dalawa yung pinagsama ko na lang po siya. So, yung class student tsaka yung public class main. Pinagsama na po natin yan. So, try natin i-run yung Java. So, run. Ayan po. As you can see, makikita natin dito is yung ito makikita natin. Wait lang. Saan yung ayan, ito. So, makikita natin tong dito sa baba. Enter student name. So, let's say my name, JC. And then our quiz 1, for example, is yung quiz 1 natin is 80 yung grade. Then sa quiz 2 naman is 90. And then sa quiz 3 is 85. Ayan. So makikita natin dito is yung ating quiz scores is 80, 90, and 95. So yung average is 85.0. Yun po yung makukuha nating grade. So paano nga natin nakuha yung output? So dito so yung average, para makuha natin yung average, gumamit tayo dito ng sum. Nag-integer sum tayo. Then after nun, ni-return natin yung sum. Then dinivide natin siya by 3 para makuha natin yung ating average. So meaning yung average natin na tinype natin kanina, which is 80 plus 90 tsaka 85, which total siya ng 255. Then dinivide natin siya sa 3. So makukuha natin yung sagot na 85.0. So yun lang po sa ating problem 1. So next naman po is sa ating problem 2, which is ito, yung ating product weekly sales. Let's say, wait lang. Ayan. So ito, dito ganun din, parang same lang, pinalitan na lang natin ng mga variables, tapos pinalitan natin ng output tsaka ng kung paano natin kunyari kanina is average, so gumamit tayo ng sum tsaka divide natin siya. So dito naman gagamit lang tayo ng gagamit naman tayo dito ng doubles. Yan. So total, parang sum lang din, pero iba siya. Though sa product is ito. Ganito rin. Ganun din po ginawa ko is class product and pinagsama natin si public class main. So try natin i-run. Run Java. And then ito, enter product name. So sample, let's isip tayo ng product name. Ang product name natin is, let's say Coke. Yan, Coke. Yan, Coke. Yan. And then yung week yung week 1 sales naman natin, for example, ang week 1 sales natin is 100.5. Ayan. Then sa week 2 naman, let's say 120. And then sa week 3 sales naman natin is, let's say 130. And then sa pinaka-last natin na week 4 sales naman is 110. So ayan, as you can see, makikita natin dito yung product name natin, which is yung Coke. Tapos yung weekly sales natin, yung 100.5, 120, 130, 110. And then magto-total siya as total sales. So kukunin yung total sales natin, which is ipagpa-plus natin itong mga tinype natin simula week 1 hanggang week 4. So makukuha nating sagot is 461.5. I mean 460.5. Ayan, ito po yung sagot, 460.5. So tama naman po. So gumana po yung ito po sa double total sales. Naka-double po siya, tapos total. Tapos yan, gumamit tayo ng for loop. Then, ni-return sa total.
So yun. Sa ano naman po sa public class main naman po is gumamit din po tayo dito ng for loop hanggang na nagli-limit yung typing natin into wait lang. Na nagli-limit into ano to, yung index niya is nagli-limit lang siya hanggang less than 4. So yun. Doon po natin ako. Yan. Then next na po sa problem 3 naman po tayo, which is yung ano natin, yung itong athlete event time analyzer. So yan, let's proceed dito. So ito, papakita ko sa inyo. So ayan, so ito class athlete, ganun din po ginawa ko, pinagsama ko lang din yung public class main and then yung class athlete. So dito natin makukuha dito natin siya i-input, tapos dito naman po siya kukunin ng program. So run Java. So ayan, enter athlete name. Let's say athlete, sino bang kilala nating athlete? Let's say sabihin ko na lang pangalan ko. Ayan, JC. Then enter time for event 1. So yung time natin is, for example, our time for event is, let's say 12.5. Ayan, 12.5. Pwede tayo gumamit dito ng kasi naka-doubles naman tayo. So next yung natin is 12.1 naman. And then 12.8. And then for our event 4, let's say 11.9. And then sa naman sa pinakalas is 12.3. Ayan. So ayan, athlete name, event times. So 12.5, 12.1, 12.8, 11.9, 12.3, and kukunin niya yung pinaka fastest time or pinaka best time natin, which is nandito sa code natin, itong double best time. Ayan. So yun, kinuha niya. So yung pinaka best time natin is 11.9. So yun lang po, basic lang. Then let's proceed to sa problem 4, which is yung natin, itong book review rating collector. Okay. Yan. So dito sa class book naman, gumamit tayo dito ng dito naman natin kukunin yung overall rating natin. So dito naman sa public class main, ito naman yung naglilimit sa pwede mong i-rate. Okay, pause lang po. So yun, continue tayo. So ito, sa public class main is ito yung naglilimit kung ilang pwedeng dito natin ilalagay kung ano yung book title natin. Then dito naman sa int ratings, ito yung gumamit tayo na dito ng for loop, which is dito naman ito yung kung gaano karami yung pwede mong i-type na rate. So i-run natin. Run Java. So ito, ayan, enter book title. Let's see let's say anong book title. Let's say libro ni JC. Ayan, which is ako. Tapos i-rate natin siya, which is 5, 2, 3, let's say 3 ulit. So ayan, lumabas yung ratings. Yung ratings natin is 5.233. So ang magiging average niyan is 3.25. Ganun lang din kung tutulad lang din ng sa problem 1. Pinag-sum niya yung mga ratings, and then i-divide siya kung ilan sila. Kunwari 4, di ba? 4 lang yung ratings. So i-divide siya by 4. So 5 plus 2 plus 3 plus 3 is equal to 13. So i-divide siya by 4.
So makukuha natin yung sagot na 3.25. So yun po yung average rating na makukuha natin. So yun lang po. So let's proceed to our last problem, which is yung problem 5. Ito. Ayan. So ito. Itong problem 5 naman natin is itong store monthly income. Kukunin naman natin dito yung monthly income natin sa ating store. So dito sa public class main, ganoon din. Kung gaano lang karami yung pwede mong i-type. So dito gumamit tayo ng for loop tsaka double. So for loop, yung index niya is nagsisimula sa 0. Then yung index is, ang limit niya lang is less than 6. Hanggang sa ayan, dumagdag basta less than 6. Then dito naman ang gagawin natin dito sa cluster naman is dito naman kukunin yung ating total, which is naka-double. Then gagamit tayo ng for loop na naka-double yung index, then income. Then ito total niya to, tapos ipa-plus sa index. Then i-return ito into total. So doon natin makukuha yung our total income. So let's run the code. Run Java. So ayan. So let's say our enter store name. Our store name is JC Sari Store. Ayan. So our income for month 1, let's say 3,300. Ayan. Then for our month 2 naman is let's say 5,600. And then for our month 3, let's say kunyari nalugi tayo, ayan, magiging 1,200. Ayan. Then sa month 4 is babawi tayo. So kunyari 12,000. Ayan. So for our last, since yung index niya is naglilimit lang into less than 6. So ito yung pinaka last month natin, month 5. So let's say 8,000. Ayan. Oh, hindi pa pala. So enter income for month 6. So less than 6 pala siya. So ayan. Let's say 2,000. 20,000 pala. Ayan. 20,000. So our store name is JC Sari Store. So yung mga tinype natin monthly income, which is 3,300, 5,600, 1,200, 12,000, 8,000, tsaka 20,000. So ito total niya lahat ng total income mo. Lahat, yun. So bali ang gagawin niya is ipagpa-plus niya lahat ng itinype mo na monthly income from month 1 to month 6. So ipa-plus niya lahat yun. So makakuha tayo ng 50,100 total income. So yun lang po for our coding. Thank you po. God bless, sir.